Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na po tayo sa GLB Church na kung saan ipapangaral naman po natin ang salita ng Diyos sa hapong ito. Tunay nga po na sa hapong ito ay nais ko pong ipangaral sa inyo ang salitang born again. Ano po ba ang ibig sabihin ng born again? Ang ibig pong sabihin ng salitang born again ay galing po yan sa utos ng ating Panginoon na kung saan mababasa po natin sa kanyang salita sa Biblia. Doon sa John chapter 3 verse 7, ang sabi ng Panginoon ay ganito po. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. So ngayon po ay mayroon po akong tatlong bagay na ibibigay po sa inyo, ipaunawa po sa inyo. Ang unang-una po, bakit po kailangan ang tao may panganak na muli, o sa English pa, ma-born again. At pangalawa, kailan po ang tao ipanganak uli. At ang pangatlo po ay bakit po ang tao hindi nakaunawa sa salitang born again. Ngayon po, ang una ko pong tatalakayin sa inyo mga guys ay tungkol po sa bakit kaya na kailangan ang tao may panganak na muli o ma-born again. Dahil po sa ang tao ay nilikha po ang tao ng Diyos noong unang panahon na ayon po sa kalarawan ng Diyos. Ang sabi po sa kanyang salita sa Biblia, doon sa Genesis 1:26, ang sabi po doon, lalangin natin ang tao, ating gagawing kalarawan natin. Subalit, pagkatapos lalangin po ng Diyos ang tao, lumabag po sa mga kautusan ng Diyos ang tao, na walang iba kundi si Adan at si Eva, na kung saan ito po ay ang tao, nahiwalay ang tao sa Diyos noong unang panahon. So ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Kaya naglahad po siya ng panibagong kapanganakan na kung saan bakit po kinakailangan ipanganak na muli ang isang tao. Dahil nga po ang tao ay nahiwalay sa Diyos, nahiwalay sa pagkalarawan ng Diyos, kasi ang tao ay nilikha po ng Diyos ayon sa kanyang kalarawan. Subalit noong ang tao ay sumuway na utos ng Diyos na tungkol po sa pagbabawal na pagkain ng Diyos ay hindi po sinunod ng tao. Linlabag po ng tao ang mga kautusan ng Diyos ng unang panahon. Kaya nahiwalay po sa pagkakalarawan ng Diyos ang tao. So nawala, nabura. So ngayon, dahil nabura po ang pagkakalarawan ng Diyos sa tao, ang Panginoon ay nagbugna po siya ng paninibagong kapanganakan. Ulitin ko po na ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Juan sa kapitulo 3 versikulo 7, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak na muli. So ibig pong sabihin, lahat ng tao ay kailangan ipanganak na muli, o sa English po, ma-born again ang tao. So yun po ang utos ng Panginoon. So yun po ang dahilan kung bakit ang tao kinakailangan may panganak na muli, dahil ito po ay utos ng ating Panginoon. So bakit? Dahil ang tao nga po ay nahiwalay sa Diyos sa kanyang pagkalarawan. So ang tanong, paano? So ito pala ang pangalawa, paano na ang tao may panganak na muli? So kinakailangan tanggapin ang ating Panginoong Hesus, dahil ang ating Panginoong Hesus, nung siya pa'y pumunta sa sanlibutan ito, hindi po siya tinanggap ng kanyang mga tao noong unang panahon. Bagkus siya po'y pinahirapan, nilait, inalipusta, at hanggang sa pinako sa krus ng Kalbaryo. So ang sabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at nananalig sa kanya ay pinagkalooban ng maging karapatan ng maging anak ng Diyos. So binibigyan ng Diyos na ang lahat ng tumanggap sa Panginoon ay magkaroon po ng karapatan na maging anak ng Diyos.
So ngayon ang tao kapag tinanggap na po ang Panginoon sa kanyang buhay, siya'y anak na po siya ng Diyos. At ngayon, dahil anak na po siya ng Diyos, pwede na po siya tawaging bagong nilalang. Bakit po? Kasi nung unang panahon, hindi po tinanggap ang ating Panginoon ng mga tao nung unang panahon. Siya ay pinahirapan, nilait at inalipusta hanggang sa ipako nga po siya hanggang sa nagdeklara ang mga tao nung unang panahon na ipako sa krus ang ating Panginoon. Ipako sa krus. At nangyari nga po yun. After noon na nangyari, nabuhay ang ating Panginoon muli sa pangatlong araw. Binuhay po siya ng Ama na nasa langit. At ngayon, siya na po naghari sa langit at sa lupa. Kaya ito po ang kanyang mission na kung bakit ang tao kinakailangan may panganak na muli dahil sa ang tao nga ay nahiwalay sa Diyos. So paano nga po ba ang tao may panganak na muli? Ang sabi po sa Biblia pa rin po ang nagsasabi, ang sabi doon sa sa ikalawang Korinto 5:17, ang sabi po doon, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao, siya'y bago na. So ang ibig pong sabihin, kapag ikaw at ako ay nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus, matatawag po tayo na isa na po tayong bagong nilalang. Na kung ibig sabihin, bagong nilalang, sa English pa ay born again. So yun po ang ibig pong sabihin ng bagong kapanganakan. Kaya po mga guys, ay sa hapong ito, ay tunay nga na sa hapong ito ay dapat po nating maintindihan ang mga salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos sa hapong ito, sa mga sandaling ito, upang lubos po nating maunawaan. Kaya kapag nakarinig po tayo sa salitang born again, wag po natin itong husgahan. Kasi ang ibig sabihin sa salitang ang ibig sabihin ng born again ay nakipag-isa. Ang sino mang tao nakipag-isa kay Kristo, ang sabi sa Biblia. So ulitin ko lang po ang sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So isa na daw ang bagong nilalang. So sa English pa ay born again. Kaya mga guys, kung ikaw ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesus ngayon, ay pwede ka na matawag na born again. Kasi ang born again, mga guys, ay hindi po ito relihiyon, ang born again. Hindi po relihiyon ang salitang born again. Kung atin pong pag-aralan ang kanyang master sa Biblia, ay hindi po born again ang salitang born again. Hindi po relihiyon ang salitang born again. Kundi ito po ay pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. So mga guys, mayroon pong kadugtong yung binasa ko kanina doon sa 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Pero may kadugtong po doon mga guys. Ang sabi po doon, wala na yung dating pagkatao niya, siya'y bago na. Ibig sabihin, kapag tayo ay naipanganak na muli, natanggap na natin si Jesus Christ at tayo nakipag-isa na sa Kanya, mayroon kailangan mawala sa ating lumang pagkatao. Ang dapat mawala sa ating lumang pagkatao? Yung mga ginagawa natin na mga kasalanan sa Diyos. So hindi na po natin isa-isahin ito mga guys kung ano po yung kasalanan ng Diyos, kasalanan ng tao na ginagawa natin na masama. So ito po daw ay kailangan po natin alisin ang mga kasalanan ito na ating ginawa. Dahil tayo nga po ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesus. O tayo na nga ay matawag na ng isang born again. Pag sinabing born again, ikaw ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesus. So, wag po nating isipin na pag sinabihan ka ng born again ka, ikaw ay nasa relihiyong born again. Kasi ang kahulugan po ng salitang born again ay hindi po nga po relihiyon ng born again. Kundi ito po ay relasyon sa ating Panginoong Hesus na tayo po ay tumanggap sa Kanya at tayo po ay tunay nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesus. So, kinakailangan po mayroon pong mawala sa ating lumang pagkatao. So ano pong mawala? Yung mga bagay na mga ginagawa natin na kasalanan sa Diyos. So hindi na po natin ito maisa-isa.
sa dami ng mga bagay na kasalanan na ginagawa natin laban sa Diyos. So, halimbawa na lang dito mga guys, yung mga masamang salita, mga pagmumura, at mga panglalait, at paninigaw, pambubulyaw, at iba pa, at tungkol po sa bisyo na mga utos ng Diyos, paglalasing, walang taros na pagsaya, pagsusugal, at iba pa. So yun po ang ipinagbabawal ng Diyos. Kung ikaw ay isang born again na, nag-accept ka na sa sarili mo na ikaw ay born again na, kailangan alisin mo talaga ang mga bagay na ito upang masunod mo ang kalooban ng Diyos. So ganun po ang ibig sabihin noon mga guys. Kaya sa hapong ito, maraming salamat. Naway tangkilikin po natin ang video ito, ang channel ko mga guys, ang inyong lingkod, si Pastor Trans Ibarra. Narito na naman ay patuloy na naglalahad sa inyo ng mensahe tungkol po sa kahalagahan ng born again. So hanggang dito na lang mga guys, ay gusto ko po itong bigyan diin ang pagpaliwanag ko sa inyo na ito ay kailangan po natin itong gawin. So huwag po nating masamain kapag nakarinig po tayo ng salitang born again, dahil hindi nga po ito relihiyon, kundi ito po ay relasyon sa ating Panginoong Hesukristo lamang mga guys. Kaya sa oras na ito, patuloy po nating ipangaral ang kanyang mga salita, at marami po akong video na gagawin, marami po akong video na ilalahad para sa inyo at gagawin para ipangaral sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, hindi lamang dito sa Parañaque o hindi lamang dito sa Targito o BF Homes o sa Parañaque, kundi sa buong Pilipinas, na kailangan ipangaral natin ang salita ng Diyos. Hindi lamang sa Pilipinas kundi ang sabi sa kanyang salita sa Biblia, ipangaral daw natin ang kanyang mga salita sa buong mundo. So yun po ang sabi ng ating Panginoon, na ipangaral natin kanyang mga salita. Kaya hayaan nyo mga guys, hayaan nyo po na ang inyong lingkod ay mayroon pa akong channel sa YouTube, at patuloy nyo tangkilikin ang aking channel sa YouTube, at patuloy po nating ipangaral ang kanyang mga salita upang tayo ay makasumpong po tayo ng tunay na kaligtasan sa huling araw mga guys. Kaya sa oras na ito mga guys, gusto ko po itong bigyan din na sana tangkilikin po natin ang video ito. Hanggang sa muli mga guys, sa oras na ito, gusto ko po itong bigyan din sa oras na ito. Ibinabalik ko na po sa Panginoon ang papuri sa hapong ito, sa kanya ang kapurihan, kadakilan at ang kalwalatian, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So maraming salamat sa inyong lahat. In God bless you all.